Praise the Lord. Basahin po natin ang 2 Kings or ikalawang mga hari, chapter 4, verses 1 to 7. Magbabasahin ko po ito mula sa Mabuting Balita. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang aking asawa. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano bang meron ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat meron kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan. Habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak, hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina." Walang mensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Sa umagang ito ay pinamagatan kong from empty hands to overflowing blessings. Tayo na. Bibilisan ko na kasi nabasa na natin. Hindi po ba? Nabasa na natin yung buong kwento. Nasa Tagalog, malinaw naman. Ano ang makikita ko? Una, ang makikita ko doon sa babae. Of course, again, uulitin ko ang kanyang sitwasyon, patay ang kanyang asawa, at ang pagkautangan nila ay lumapit sa kanya at tinitretan na kukunin yung dalawa niyang anak para gawing alipin. Pero sa halip, instead of giving in despair, sa halip na siya ay manlumo, sa halip na siya ay mawalan ng pag-asa, sa halip na siya ay umiyak, sa halip na siya nasabihin niya na mamamatay na yata ako, sa halip na sabihin niya na wala na pag-asa ito, wala nang mangyayari dito. Ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya ay she sought spiritual counsel from Elisha. Anong ginawa niya? Nagpunta siya kay Eliseo. Ay, ano ang pinapakita nito sa atin? Ipinapakita na kahit na ganoon ang kanyang kalagayan, meron siyang nakitang isang paraan na makalulunas sa kanyang kalagayan. Ang tawag ko dyan, faith in crisis. Sa halip na kawalan, sa halip na problema, ang pananampalataya ay nagturo sa kanya na merong pangdaan. Makakawala ka dyan. Anong ginawa niya? Pumunta siya kay Eliseo. Ulitin ko ulit. Ang paglapit niyang ito kay Eliseo ay nagpapakita ng pananampalataya kahit sa panahon ng krisis. Ano pa ang aking nakikita? That no matter how hopeless a situation seems, hallelujah, faith redirects us to God's provision. Kapag merong ka pananampalataya, kahit na ano pa ng kalagayan mo, ipapakita ng Diyos sa iyo kung ano ang provision. Nasaan ang provision? Huwag nating hintayin na ang buhay natin ay magbabago na lamang na, "Lord, maghimala ka."
Sapagkat may papakita ko sa atin na mayroong pamamaraan at prinsipyo ang Diyos na dapat tayong maunawaan. Amen po ba? Minsan, kung hindi madalas, alam niyo, nakatuon ang ating mga paningin sa kawalan natin. Nakatuon tayo sa pagtumingin tayo sa ating kapaligiran. Ang napagtutuunan natin ay kung ano yung wala. Ay, wala ako nito, hindi ko kaya to. Nakakalimutan natin kung ano ang meron tayo sa ating kamay. At yun ang mapapakita sa atin ng kwentong ito. Second Kings chapter 4 verse 2 to 4. Tingnan natin itong anong ginawa ni Eliseo. Nang lumapit ang babae, so lumapit siya kay Eliseo. 2 Kings chapter 2 verse 4. Ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang meron ka sa bahay mo? Wala po, sabi niya, maliban sa isang boteng langis, sagot niya. So sabi niya, kumpara sa pangangailangan niya, kaya nasabi niya, nagtanong si Eliseo sa kanya, so anong may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Sabi niya, ano bang meron ka sa bahay mo? Sabi niya, wala. Kasi kung titignan niya, kaya niya nasabing wala, kasi kumpara sa pangangailangan ko, wala ito. Nothing compared to needs. Kaya sabi niya, wala po. Maliban sa isang boteng langis, pero talagang wala yun. Kumpara sa pangangailangan ko. Ibig sabihin, hindi ko kayang bayaran ang pagkakautang ko sa pamamagitan nitong langis na ito. Right? Ano ang ginawa ni Eliseo? Ipapakita ko naman sa atin, kasi pamamaraan ng Panginoon, ano ang ginawa ni Eliseo? Or, basahin natin sa 2 Kings chapter 2 verse 4, din New King James. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in your house? She said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Everybody say a jar of oil. Sinabi ni Eliseo, verse 3, then he said, sinabi ni Eliseo, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Sabi niya, manghiram ka. Humayo ka. Ay, galuggurin mo lahat ang mga kapitbahay mo dyan sa CEA. Gather as much as lahat ng container. Manghiram ka. Drum. Manghiram ka. Sabi niya, gather all from your neighbors empty vessels. Wala naman. Do not gather just a few. Huwag mo lang limitahan. Damihan mo. Kung anong kaya mo. Right? Verse 4, and when you have come in, kapag ikaw ay nakapanghiram na, dali mo sa bahay ninyo at isarado mo ang pintuan. So and when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all these vessels and set aside the full ones. Alam niyo itong, anong meron siya? Jar of oil. Itong jar of oil nito, kasi sabi sa message yan, Elisha said, sa 2 Kings 4:2, sa message translation, Elijah said, I wonder how can I be of help? Tell me, what do you have in your house? Ang sagot ng babae, nothing. She said, well, I have a little oil. Itong jar of oil na ito, translated as little oil, kasi hindi talaga to jar of oil. Parang napipicture ninyo, pag halimbawa, jar of oil, anong napipicture ninyo? Parang banga, di ba? Pero ito yon na hindi ganyan karami. So, kakapiranggot na lang ang kanyang, kung anong meron siya. Right? Pero anong sinabi sa kanya ni Elisha? Manghiram ka ng manghiram ka ng mga empty vessels. Sabi niya, huwag ka lang manghiram ng kakaunti. Damihan mo. Right? Lahat ng mga kapitbahay mo, lahat. Kung saan ka makakapunta, damihan mo. Pero imaginein mo, kung walang pananampalataya itong babaeng ito. Kasi sabi ni Elijah, pagkatapos, pag-uwi mo sa bahay mo, ibuhos mo ito. So kung titignan mo, halimbawa, pagpalagay natin 1/4 lang yung oil na yan.
Sa instruction pa lang ni Elijah, nasasabihin niya, manghiram ka ng napakaraming mga lalagyan, sisidlan. Tapos pag uwi mo, ibuhos mo yung kapiranggot na yan doon, punuin mo ang lahat. Kung iisipin mo, paano mo mapupuno ang lahat ng yon sa pamagitan ng ganito lamang kakapiranggot na oil? Amen. Subalit yon ay isang, again, ipinakita ng babae ang kanyang pananampalataya sa kung ano ang instruction na na-receive niya mula sa lingkod ng Diyos. Kasi in the first place, kaya nga siya lumapit doon sa man of God, kahit na meron siyang crisis na nakararanasan, kasi meron siyang pananampalataya. Amen. Nasa sitwasyon natin, however natural or however hopeless in the natural is, if you have faith, you will have faith in the supernatural things of God. Kung titignan mo ang natural na hopelessness mo, naturally, walang pag-asa, hopeless. Pero there, in God, kung naniniwala tayo sa Diyos, there is nothing in our situation na natural na hopeless. Because every situation in God, if there is God, there is hope. Amen. Narito pa po ba kayo? Yun ang kaibahan natin sa mga tao na hindi tayo taga-sanlibutan. Ang taga-sanlibutan kapag crisis, kapag hopeless, lahat ang tingin ng kanilang mga mata ay naroon sa natural na mga bagay kung saan nila kukunin ang ipangtutustos, ipangsasagot sa problema, ipang-provide nila sa problema. Amen po ba? Tama po ba? Doon ka sa natural titingin. But there is a provision greater than the natural. Ang tawag natin is supernatural na gagawin ng Diyos sa buhay natin kung tayo ay maniniwala at susunod sa kanyang pamamaraan. I don't know about you, but I'd like to believe na kahit sa sitwasyon ko sa ngayon, kaya I always reject the thought na wala nang mangyayari dyan. Hindi ka na makakalabas dyan. No. Magkaroon ka man ng ganong kaisipan, but I have God. Ang sabi ng Panginoon, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatsoever he says. Amen. I don't know about you, but I follow the Word. I follow my Bible. I believe in the Bible. I believe in the ways of God. I believe in God. Amen. Na merong supernatural na provision. Amen. Hallelujah. Ano ang ginawa ni Eliseo? Sa pamagitan ng pag-utos ni Eliseo na gawin ito, anong ginawa niya? O una na, Elisha's instructions were unusual. So, ang ibig sabihin niyan, illogical. Kasi nga, meron kang kapiranggot na oil, pinahiram ka ng napakaraming lalagyan, tapos ibubuhos mo. Illogical yan. Papaano yan? Kasi sa isipan mo, kahit isip-isipin mo lang, papaano mangyayari? It doesn't make sense. Amen. Subalit, alam niyo ba na ang pamamaraan ng Diyos sa buhay natin is oftentimes illogical. It doesn't make sense. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng mundo. Ang pamamaraan ng mundo ay hindi pamamaraan ng Diyos. Amen. Pero makikita natin na merong prinsipyo. Right? Merong prinsipyo. Principle of there is the blessing is in obedience. Ang pagpapala ay naroon sa pagsunod. John chapter 2 verse 5. Sabi ng Panginoon, His mother said to the servant, ito yung sinasabi na nawalan sila ng alak sa wedding. Naubusan ng alak.
Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Mary sa mga servants, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. Sabi niya sa mga servants. Kasi ito yung susi ng himala. Ano man ang sabihin sa iyo, niya sa inyo, sundin niyo. Kasi naririyan ang himala. Ang pagsunod sa kung ano ang instruction na ibinigay sa inyo ng Diyos sa pamagitan ng lingkod ng Diyos. Amen. Isa pa halimbawa, John chapter 13 verse 17. John 13:17. Ito naman yung kung saan hinugasan ng ating Panginoon ang paa ni Pedro. Ang sabi ng Panginoon, just to jump na tayo doon. Sabi ng Panginoon, now that you know these things, ngayong alam na ninyo ang mga bagay na ito, you will be blessed if you, what? If you do them. Pagpapalain kayo kapag ginawa. Ngayong alam na ninyo ito, pagpapalain kayo kapag ginawa ninyo ito. So the blessing is in obedience. Ang pamamaraan ng Diyos ay lagi siyang magbibigay ng instruction sa iyo. Before there is a miracle in your life, God will give you a message. Amen. At sa instruction na ito, na ibibigay sa iyo ng Panginoon, naririto ang pagpapala mo sa instruction. Bakit hindi nagmilagro na lamang dito si Elijah? Hindi sinabi ng babae halimbawa na nung widow. Hindi siya lumapit kay Elisha at sinabi niya, meron ako ditong kapirasong oil. Ipag-pray mo, basbasan mo para dumami ito. Ba't hindi nyo nang ginawa niya? Right? Kasi mayroong principle na gustong ipakita si Elijah. Ang principle is, ang ginawa ni Elijah dito, Elijah shifts, makikita din natin siguro, meron po dyan, Elijah shifts her focus from her lack to what she still possesses. Nilipat, ito yung prinsipyo na ginawa ni Elisha rather. Nilipat ni Elisha yung isipan niya mula sa kung ano ang kanyang tinitignan na sinabi niyang nothing para makita niya ang kahalagahan ng kung anong meron siya. Ang natural tendency ng isipan natin tumingin doon sa kung anong meron tayo. At doon, nahuhusgahan natin ang pangyayari sa buhay natin, ang future sa buhay natin, base sa kung ano ang nakikita natin na kakayanan o provision na nasa ating kamay. Hinahanap natin minsan yung wala sa atin. Na nakakalimutan natin na mayroong isang bagay na meron ka na pwedeng gamitin ng Diyos upang ibigay sa iyo ang overflowing na provision. Di ba normal sa atin? Ang tinitingnan natin yung wala tayo. Wala tayo nito. Wala tayo nito. Wala tayo nito. Paano natin magagawa ito? Pero ang Panginoon, ang prinsipyo ni Lord, tingnan mo kung anong nasa kamay mo. Amen. Bibigyan ka ni Lord ng instruction kung ano ang gagawin mo sa isang bagay na nasa kamay mo upang pagmulan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Nilipat ni Elijah, o ni Elisha rather, her focus from her lack to what she possesses. A jar of oil. Teaching that God's miracle often starts with what we already have. Ang miracle o himala ng Diyos sa buhay natin ay nag-uumpisa hindi doon sa kung ano ang wala tayo, kundi naroon sa kung ano ang gagawin mo sa kung anong meron ka. Ano ang meron ka? Yun yung dapat na tanong. Anong meron ako? What is my jar of oil?
Sa atin po ba na itanong na natin yon? Anong jar of oil mo? Anong meron ka na kahit na ito ay parang empty, hindi sapat sa pangangailangan mo, o kumpara, parang iniisip mo na maliit lamang na bagay ito. Pero ano sa tingin mo ang isang bagay na nagmula sa Diyos na nasa kamay mo? Ano yun? Minsan, kung hindi man madalas, nakatungoon tayo doon sa kakaunti o kapeperanggot na pera. Na meron tayo, pera. Na ayaw nating bitawan kasi ito na lang ang meron tayo. Doon tayo nakatingin, hindi po ba? Hindi tayo makapaniwala na kapag sinabi ng Panginoon, give and it shall be given to you in good measure, pressed down, shaken together, running over. Hindi tayo makapaniwala doon, hindi po ba? Kasi ang mas pinaniniwalaan natin, ito na nga lang ang meron ako eh. Ibibigay ko pa. Amen. So we're operating, nag-ooperate tayo sa natural. Hindi natin alam yung pamamaraan ng Diyos. Na ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng sanlibutan. Amen. Ang pamamaraan ng mundo is get, accumulate, para ka ma-secure. Ang pamamaraan ng Diyos ay give, and it shall be given to you, pressed down, shaken together, running over. Men shall give unto your bosom. Hindi natin mapaniwalaan yon, hindi po ba? Kasi we are all operating, sometimes, if not all the time, operating on the natural. Ganito, minsan nakatingin tayo doon sa, halimbawa, mahina ang paa natin, mahina na tayo, halimbawa, na lagi na lang yun ang tinitignan natin. Na hindi natin nakikita o nakakalimutan natin na nakakahinga pa tayo, nakakapaglakad pa tayo, nakakagalaw pa tayo. So bakit hindi natin, at hinihintay natin, hindi po ba na ganito ako, mahina na ako, at hinihintay natin na lumakas tayo, bakit hindi natin gamitin yung kapirasong lakas na meron tayo sa ngayon, exercise tayo. 2 Kings chapter 4 verse number 7. Sa TLB, ang sabi ng TLB, when she told the prophet, so ganun ang nangyari, nagawa niya, at sinabi niya sa propeta, kay Elisha, when she told the prophet what had happened, ganito po ang nangyari, totoo po ang nangyari. Sa kabila ng empty-handed, talaga mo. Sabi ni Elisha rather, go and sell the oil and pay your debt. Bayaran mo ang pagkakautang mo. So may good news ako sa inyo. Gaano man kalaki ang utang ninyo, may pag-asa pa. Amen. Pag may Diyos, may pag-asa. When she told the prophet what had happened to her, sabi ni Elisha, he said to her, ni Elisha, go and sell the oil and pay your debt, and there will be enough money left for you and your sons to live on. So bayad na ang pagkakautang mo, meron ka pang extra o sapat na magagamit mo for the rest of your life. Anong tawag dyan? Overflowing. Amen. Hindi ka lang niligtas ni Lord para ka mag-survive, para mabayaran ang utang mo. Hindi lang yon. Kundi binigyan ka ng Panginoon, mabayaran ang utang mo, pero meron kang abundance of supply for the rest of your life. Amen. God's provision is not just for your survival. Tandaan natin yon, mga kapatid. Minsan, hindi po ba, sa kakapiranggot nating isip, ano ba, yung isip ko minsan, ang utak ko, Lord, bayaran ko lang ang mga pagkakautang ko. Pero ang isipan ni Lord, babayaran ko yan, bibigyan kita extra para maging pagpapala ka. Amen. Ang atin, hindi po ba, ang mindset natin, kadalasan, kung hindi man, minsan, kung hindi man madalas, Lord, saan ko kukunin ang para sa akin? Ay, ganun lang ang iniisip natin, hindi po ba? Lord, bigyan mo ako ng ganito, pang tuition ng mga anak ko. Lord, bigyan mo ako ng ganito, pambayad ng utang ko. Lord, bigyan mo ako ng ganito, para dito sa mga pangangailangan ko. Right?
Ang iniisip ni Lord sa'yo, suplayan ang pangangailangan mo, tustusan ka ng higit pa para maging pagpapala ka sa iba. But can you believe that? Kaya ba nating paniwalaan yon? Amen. That is God's will for your life. From empty-handed to overflowing blessing so that you can be a blessing in this generation. And I want to declare that over your life. Amen. Kung siguro may mga problema kayo financially, baka lang ha, baka. Sabihin natin at baka. Baka mas higit pa ako na meron. But we refuse to give in to hopelessness. Amen. We refuse. Hindi natin pinapayagan na manlumo tayo, mawalan ng pag-asa, at hindi natin makita ang future dahil lang sa kung ano ang meron tayo sa ngayon. There is a God who is more than enough. At kapag nag-supply si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi ka lang susuplayan ng pangangailangan mo, susuplayan ka niya for the rest of your life. Amen. Hindi ka lang niya susuplayan para mabayaran yung pagkakautang mo, kundi bibigyan ka ng higit pa ng Panginoon para sa ikabubuhay mo upang maging pagpapala ang pamilya mo sa generation na ito. But the question is, what do you have in your hand? Amen. Ano ang willing mong ibigay? Ano ang kaya mong panampalatayanan na nasayo na hindi mo hahanapin doon sa kung ano ang wala ka? Huwag nating hintayin ng kung anong wala pa sa atin na, Lord, bigay mo sa akin ito para ako maging pagpapala. But what do you have in your hand that you are willing to release and by faith sumunod sa instruction ng Panginoon so that the Lord can multiply what you have in order for that little that you have, but multiplying the Lord in order for you to become a blessing in this generation. When God blesses, He doesn't stop at just enough. He gives abundance for the future because God is the God who is more than enough. For now to Him who is able to do. Is God able? Yes. Amen. Now to Him, to God who is able to do exceedingly, abundantly, above all that you ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church, and to by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. To Him who is able to do exceedingly, abundantly, above and beyond whatever you can think or imagine, according to the power that works in us. Amen. Is God able? He is able. But that is according to the power that works in you. What can you believe? Amen. Blessings are meant to be stewarded well. Pag pinagpala tayo ng Panginoon, dapat mapangalagaan din natin ito. Ma-steward. Hindi lang din ma-consume. Right? Pinagpala ka ng Panginoon, halimbawa, binigyan ka, halimbawa, may pangangailangan ka, binigyan ka ng Panginoon ng sapat, pambayad, bayaran mo. May sobra pa. Right? Anong gagawin mo? Pangalagaan mo, steward mo ng mabuti. Hindi yun tara, sampo ko tayo, Starbucks tayo. Kasi sobra pa. Pangalagaan din natin. Because the blessing of God are meant to be stewarded well, not just consumed. Let's be a people who think beyond survival. Yun yung nais kong sabihin sa atin in this closing part. Na magi tayong mga tao na mag-iisip tayo na beyond survival lang. Maliit na isipan yan. Although of course, alam ko, I understand the sitwasyon natin, talagang gusto lang natin mag-survive. Sapat na sa atin makakain 3 beses ang araw. Sapat na tayo may pamasahe. But higitan natin ito because God wants to bless us because we have a purpose to fulfill. Let us be a people who think beyond survival and into abundance and purpose. When you experience a breakthrough, kapag nakaranas ka ng breakthrough,
remember, it's not just for today. It's for future impact. Amen. Gamitin natin yung pagpapala ng Panginoon sa buhay natin para sa isang supernatural na impact na magagawa natin sa generation na ito.